Doha, Qatar, si kapatid na Lope Aquino kasama natin mga panauhin. Go ahead, Doha, please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel at kapatid na Eli. At narito po ang ating bisitang magtatanong dito sa Doha, Qatar, si kapatid na Daniel Baclaya Jr. Siya po ay 40 years old at siya po ay isang Katolik. Magandang hapon po at maraming salamat sa Diyos at ako po yung nabigyan ng pagkakataon magtanong sa kapatid na Brother Elo Soriano. Ang aking pong tanong ay patungkol po na nakakaapekto po sa aking panalangin. Ako po ay under indoctrination po. Gusto ko lamang pong maliwanagan ang hiwaga sa pangalan na nakasulat sa Hebrew, ang YHWH na Yahweh Bauhe, at ang Yeshua Messiah na siya pong pangalan na nakasulat sa Hebrew. Kasi po tuwing ako po ay mananalangin, yun po ang aking ginagamit. Ngayon po, ang tanong ko lang po ay bakit hindi po siya ginagamit sa panahong Kristiyano ngayon? Yun lang po. Alam mo kapatid, ang pagkakaroon natin ng kanya-kanyang wika, kalooban ng Diyos yun, kapatid. Sana wag kang madaya ng mga pastor na manluloko ngayon na ang kailangan ang pangalang itawag kay Kristo, Yahshua Messiah. At ang Diyos dapat tawagin ni Yahweh, etc. Katarantaduhan ng mga pastor na Pilipino at ng mga kung sino-sinong pastor dito sa South America na ang kanilang wika Portuguese, gagamitin na ang Ebreo. Kalokohan yun. Malaking katarantaduhan yun. Ayaw mo ba ng Jesus? Ayaw mo ba ng Jesus? Ayaw mo ba ng Yesu? Totoo. Sa Ebreo, Yahshua. Yahshua Messiah. Pagdating sa Grego, ano ba? Yesu Christus. Jesus Christus. Sa Greek. Bakit? Meron bang kasulatan sa Greek? Meron. Si Lucas Grego. Sinulatan si Teofilo Grego rin. Alam nga namang ang gamitin ni Lucas na Grego, pangalang Ebreo. Paano maiintindihan yun ni Teofilo? Diba? At si Pablo, nagsumulat sa mga Grego, ano ba ang ginamit ni Pablo? Yahshua Messiah ba? Tignan mo yung mga manuscript sa Greek. Ang nakalagay, Jesus Christus. Manuscript sa Greek. Bakit? Hindi naman kasi bawal ng Diyos gamitin ang Greek. Basahin natin ang Apokalipsis. Kapitulo 9, versikulo 11. Sila'y may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kanyang pangalan sa wikang Ebreo ay Abaddon, at sa Grego ay may pangalan siyang Apollyon. Bakit sinasabi ni Juan yan? Bagaman si Juan ay Hudyo na sumulat ng Apokalipsis. Kasi ang Apokalipsis ipapadala sa 7 iglesia sa Asia. Basahin natin ang 1:11 ng Apokalipsis. Na nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia, sa Efeso at sa Smyrna at sa Pergamo at sa Tiatira at sa Sardis at sa Philadelphia at sa Laodicea. Puro Greek speaking yung mga yan Efeso, Smyrna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Ano ngayon? Isusulat mo ngayon dyan sa Hebrew. Paano maintindihan yun? Bagaman si Juan ay Hudyo, ang ipinasulat na libro ng Apokalipsis ay para sa 7 iglesia sa Asia na ang ginagamit na wika ay Grego. Kaya, doon mismo sa Apokalipsis sa Kapitulo 9, kung napansin mo yon kapatid na Daniel, sila'y may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kanyang pangalan sa wikang Ebreo ay Abaddon. At sa Grego ay may pangalan siyang Apollyon.
O edi sinasabi yung pangalan nakatumba sa Grego. Ang layo ng tunog, ano? Sa Grego, Apollyon. Sa Hebreo, Abaddon. Baka nga magkamali ka, pakala mo hindi totoo eh. Bakit? Bino mo, Abaddon, tapos Apollyon. Ang layo ng tunog. Si Kristo, Jesus Kristo sa Grego. Sa Tagalog, Jesucristo. Sa English, Jesus Christ. Magkakatunog hindi kagaya nung Apollyon at Abaddon. Ang layo sa tunog Apollyon, Abaddon. Pero bakit ini-interpret ni Juan na sa Greek, yung Abaddon ay Apollyon? Bakit? Kasi nga, kailangan niyang gawin yun na i-translate hindi lang yung salita, kundi pati yung pangalan kasi ay ipapadala sa 7 iglesia sa Asia na ang wikang ginagamit ay Grego. Ngayon, balikan natin yung mga pastor na kayayabang na, ang kailangan na ikang gamitin Greek. Ang original na pangalan ng Diyos Greek. Tanga ka pala ang pangalan ng Diyos, wala pang Greek, may pangalan na ang Diyos Wala pang Hebrew, may pangalan na ang Diyos Hindi mo naman kayang patunayan sa akin na ang wika ng Diyos, Hebrew. Ang Hebrew, nag-umpisa kay Abraham, dun sa Israel, na kanyang lahi, yung lahi ni Abraham, mga Ebreo. Iba naman yung Ebreo kaysa dun sa lahi ni pinag-umpisahan ni Abraham na nanggaling siya sa Ur lagay mo nga yung talata, galing siya sa Ure. Si Abraham, hindi naman Ebreo ang salita doon sa pinanggalingan ni Abraham Basahin natin yon doon sa Genesis 11:28. At namatay si Haran bago namatay ang kaniyang amang si Tare sa lupaing kaniyang tinubuan sa Ur ng mga Kaldeo. At Si Abraham nanggaling doon sa Ur of the Chaldees. But the Chaldeans originally spoke a West Semitic language similar to but distinct from Aramaic. Yan ang ating informasyon. The Chaldeans originally spoke a West Semitic language similar to but distinct from Aramaic. In the Hebrew Bible, the prophet Abraham is stated to have originally come from Ur of the Chaldees. Ayon sa Biblia. Kaya hindi natin masasabi na si Abraham, agad Ebreo na ang salita ni Abraham. Ang nagsalita ng full Hebreo, yung descendants of Abraham. Tatandaan natin, si Abraham ang tatay ni Isaac. Si Isaac ang tatay ni Jacob. Si Jacob ang tatay ng 12 lalaking anak niya na siyang kinikilalang patriarka ng Israelita na siyang gumagamit ng wikang Hebreo. Ngayon, hindi natin tiyak na tiyak, pero meron tayong ideya na itong mga anak ni Abraham na ito tumira sa Ehipto. 430 years yung mga anak ni Jacob, 430 years sila doon sa Ehipto. Ang ating pruweba na iba ang wika ng Ehipto doon sa wika nitong mga anak ni Jacob ay noong nagpapanggap si Jose na hindi nagpapakilala pang kapatid nila nung ipasundo niya yung kanyang noong pumunta sila sa Ehipto para bumili ng nagkakagutom na doon sa Kanaan hindi ba nagsasalita, kikipag-usap si Jose sa kanyang mga kapatid, di siya nagpapakilala. Gumagamit ng interpreter hindi ba kapatid na Luz, Opo, Brother Eli.
Hindi po siya... Gusto mo bang basahin? Opo. Saan? Opo, Brother Eli, saan po natin lalagay? Oh, asan? Kasi, dapat nating maintindihan. Lagay mo. Ito pong nasa Genesis. 42:23 ng Genesis, kapatid na Daniel. At hindi nila nalalaman na sila'y pinakikinggan ni Jose sapagkat may tagapagpaliwanag sa kanila. Paki-English mo nga yan, kapatid na Daniel. And they knew not that Joseph understood them, for he spoke unto them by an interpreter. O, kita mo, nag-i-interpret. Parang, kunyari, hindi sila naintindihan ni Jose kasi hindi pa siya nagpapakilala na siya yung kapatid nila na ibinenta nila si Jose matagal na sa Egypt. Marunong na ng Ehipsyo. No? Daldal ngayon itong mga kapatid niya nagpapaliwanag, hindi nila alam, naintindihan sila ni Jose kasi gumagamit ng interpreter. Ang punto ko rito, kapatid, yung mga anak ni Jacob na siyang Israelita, na ang wika ay Ebreo, tumira yan sa Ehipto 430 years. Ano ang malay natin kung may mga wika sila o meron silang mga salita na haluan ng salitang Ehipsyo, di ba? Tumira ka ba naman ng 430 years, hindi ka ba mahaluan ng mga salita nila? Parang Pilipinas, sakop tayo ng mga Hapones. Meron tayo napulot na wikang Hapones. Nasakop tayo ng mga Malay, Malaysia, yung mga Malay pumupunta rin sa atin. Kaya yung mga salita nating pansit, pinggan, may mga salita tayong galing sa Malayan language. Yun, yung mga yun, O, tapos, nasakop tayo ng Kastila. Meron tayong mga salitang na-adapt na salitang Kastila kasi walang ganun sa Tagalog Kagaya nung bintana. Hindi ba bintana? Ventana. Pero bandang huli, nakaimbento ng gramatikang Pilipina, durungawan. Ayun. Pero legal sa ating gamitin yung bintana. Ano ka sa bintana? Ano ibig kong sabihin, Kapatid, ang isang wika, na-adapt yan, nalalagyan ng iba-ibang mga, pakita mo nga yung, hindi ka, mga Malaya na, mga salitang Malaysia na na-adapt sa Pilipinas. Kasi kapitbahay natin yan Salitang Indonesia na na-adapt sa Pilipinas. Kasi kapitbahay ng Pilipinas yan Yun ngang mga Hapon magtataka ka Kasi siguro nung araw, wala sa Hapon na ganun, nung magkaroon. Nag-aral ako ng kapirasong Hapon. Diba yung palang soccer sa kanila? Saka. Yung akong elevator, Erebeta. Bakit? Wala namang elevator dati pa na-invento yung elevator. Ang tawag na Amerikano yung elevator. Nakarating sa Japan yung elevator. Ano tawag nila? Erebeta. Ibig ko sabihin, kapatid, legal yun. Na kahit hindi yun ang original na pronunciation, kung yun ang na-adapt nung wika, naiintindihan ng Diyos yun. Kaya, bago magkaroon ng Grego, bago magkaroon ng Ebreo, meron ng pangalan ng Diyos. Wala pang tao may pangalan na ang Diyos. Yun ang hindi naintindihan ng mga pastor ngayon Para lagyan mo ang Diyos ng pangalan sa isang specific na wika ng tao, katangahan sa Biblia yon. 63:16 ng Isayas. Sapagkat ikaw ay aming ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham,
at hindi kami kilala ng Israel. Ikaw, O Panginoon, ay aming Ama, aming manunubos, na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Ang pangalan pala ng Panginoon, Ama. Wala pang pasimula, ang pangalan niya, Ama na. Sa English, Father. Sa Kastila, Padre. Sa Portuges, Pai. No? Ang pangalan niya, wala pang kahit ano, Ama. Bakit? Kasi bago siya lumikha ng anumang bagay, nanganak muna ang Ama, ipinanganak niya ang kanyang anak. Basahin natin ang 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ayon, nagsasalita rito yung anak. Ang sabi ng anak, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Yung palang anak ng Diyos, ang nanganak pala ang Diyos, hindi gaya ng sabi ng Iglesia ni Manalo, nanganak si Maria. Ang ipinanganak ni Maria, yung katawan tao. Pero yung kanyang being na espiritu, yung kanyang kalagayang espiritu, ipinanganak yun ng Ama. Kailan ba siya ipinanganak ng Ama? Kailan? 17:15. 17:5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ayon, bago pala ginawa ang sanlibutan, na ipanganak na ng Ama yung kanyang anak. Sabi ng Panginoong Hesus, ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo, bago ang sanlibutan ay naging gayon. Bago pa pala nilalang ang sanlibutan, ipinanganak na ng Ama yung kanyang anak. At yung kalagayan ng anak ay kalagayang espiritu. Kapatid na Daniel, pakiusap ko sa iyo, papabigyan kita ng kopya nitong itong bagay na ito. Huwag ka na munang magsulat. Pakinggan mo lang ako. Mahalagang maintindihan mo. Kasi hindi mo maintindihan pa. You cannot do two things at the same time. Tandaan mo yon. Hindi ka pwedeng gumawa ng dalawang bagay na magkasabay na maiintindihan mo pareho. The human mind is not that capable of doing the two things at the same time and having mastery of the same. No. No human mind can do that. Kaya pakiusap ko sa iyo, huwag ka munang magsulat, bibigay ko sa iyo ang kopya nitong tape nito. Naka-tape kasi ito para lang sa iyong kaluluwa, no? Kasi hindi mo ako mauunawaan. May punto akong hindi naman ipinaliliwanag ng ibang pastor, gusto ko maintindihan mo. Sabi ni Kristo, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo, bago ang sanlibutan ay naging gayon. I-focus mo yung isip mo, kapatid, sa talata, sa sitas, sa salita ng Diyos. Wag sa akin. Ang tingnan mo yung talata. Si Kristo, bago pa nilalangan sanlibutan, ipinanganak na siya ng Ama. Sa 17:24, ang sabi doon, Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin, ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatagan sanlibutan. Ibig sabihin, si Kristo, umiral na bago pa natatagan sanlibutan. Ipinanganak na siya ng Ama. Bakit natin inililiwanag ang bagay na ito? Maraming kontra rito Yung Arianismo, kontra rito. Yung Iglesia ni Manalo, kontra rito. Marami pang iglesia na kontra sa ating sinasabi, kaya kailangan maintindihan ng mga kapatid sa iglesia na
ang bagay na ito, ang pagkakaiba ng iglesia ng Diyos sa lahat ng iglesia sa lupa sa ating panahon. Na ang Kristo, bago pa nilalang ang lahat ng bagay, umiiral na, ipinanganak na ng Ama. Bakit ipinanganak? Sa 1:18 ng Juan, ang nakasulat, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siyang nagpakilala sa Kanya. No man hath seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. Asulat, sa umpisa yung anak na bugtong nasa sinapupunan ng Ama. O mula sa sinapupunan siya ng Ama, mula sa umpisa na umira lang Ama, nandoon na siya sa sinapupunan ng Ama, ipinanganak ngayon siya. Yung salitang ipinanganak, iniluwal siya ng Ama mula sa kanyang sinapupunan. Kaya ang tawag sa kanya ay bugtong na anak ng Diyos. Basahin natin ang Juan Kapitulo 3, may sinabing informasyon ng Panginoong Hesukristo sa 6. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga. Ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Maliwanag, ano? Ang Diyos ay Espiritu. Ang Ama ay Espiritu. 4:24 ng Juan. Ang mga sa Kanya'y nagsisisamba, kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Yung Ama na Espiritu, yung Diyos na Espiritu, nanganak yun. Ipinanganak niya yung kanyang anak na nasa kanyang sinapupunan. No? Kaya, nanganak siya ngayon, Espiritu rin. Kasi, ang ipinanganak ng Espiritu, Espiritu nga. Ang ipinanganak ng laman, laman nga. Ang nanganak ang Ama na Espiritu, ang ipinanganak niya, Espiritu rin. Yung kanyang bugtong na anak, Espiritu yon, kapatid na Daniel. Ngayon, wala pang mundo, wala pang kahit ano, umiiral na yung anak kasama ng Ama. At ang unang-unang informasyon na sinabi nung Ama doon sa anak na kanyang ipinanganak, sabi niya, aking sasaysayin ng tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ipinanganak pala ng Diyos yung anak. Maliwanag. Kailan nangyari? Sa araw na ito, pinanganak kita. Kailan yung araw na yon? Nang wala pang mundo, nang wala pang pasimula ang lahat ng bagay, na ipanganak na siya ng Ama. Ngayon, dun sa mga panahon na yon, na wala pang umiiral na universo, dalawa pa lang sila. Ipinanganak ng Ama yung kanyang anak. Ano ang nangyayari nun? 1:5 ng Hebreo. Basahin natin. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Yon. Kanino sa anghel sinabi niya, ikaw ay aking anak? Wala siyang pinagsabihan noon. Ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon at muli, ako'y magiging kanyang ama, siya'y magiging aking anak. Walang sinasabihan ng Ama no na kahit sino para maintindihan natin sa 1:3 Luz. Palibhasa'y siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. At Yung anak
ang sinag ng kaluwalhatian ng Ama, tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos, yung anak sa 4. Na naging lalong mabuti kaysa mga anghel. Palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Si Kristo pala bilang anak, nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa mga anghel. Naging lalong mabuti siya sa mga anghel. Kasi mayroon siyang pangalang mas mabuti kaysa sa mga anghel. Alin yun? Sa 5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Ang pangalan ng anak sa ama ay anak. Ang tawag ng ama sa anak ay anak. Yung tawag na anak, hindi niya ginamit yon kahit kaninong anghel. Sabi ni San Pablo, naging lalo siyang mabuti kaysa mga anghel, palibasa nagmana siya ng lalong marilag na pangalan kaysa sa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman ikaw ay aking anak. Wala siyang pinagsabihang anghel noon. Ang tinatawag niya lang na anak ay yung anak. At yung anak naman, ang tawag naman sa kanya, ako'y magiging kanyang aman, sabi ng Diyos dun sa anak. Ang tawag naman ng anak, ama. Kaya tinan mo kapatid, yung salitang ama o father sa Ingles o padre sa Kastila, no? Yun, nag-i-exist na wala pang mundo. Ginagamit na kasi ni Kristo yun eh. Pag tinawag niya yung kanyang ama, tawag niya ama. Wala pang kahit ano. Meron ng mag-ama. 34 ng Kawikaan. Basahin natin, Sis Luz. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Sino nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa? Sino ang gumawa ng lahat ng bagay? Mag-ama eh. Ano pangalan niya? Ano pangalan ng kanyang anak? O may umiiral na palang mag-ama na nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa. Ang katunayan nga nung lalalangin ng tao, nag-uusap yung mag-ama eh. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Di ba ibig sabihin nun? Hindi naman iisa yung lalalang. Nag-uusap nga lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ang nagsasalita yung ama. Ang kausap yung anak, lalangin natin ang tao. Sabi ng Iglesia ni Manalo, si Kristo raw umira lang nung ipanganak ni Maria. Paano nangyari yun? No? Kausap na nga ng ama bago pa nilalang ang mundo. Umiiral na sila pareho Ang itinatawag ng anak doon sa ama, ama. Ang itinatawag naman ng ama doon sa anak ay anak. Hindi nga ginagamit ng Diyos yung salitang anak sa mga anghel, sabi ni Pablo. Naging lalong mabuti siya kaysa sa mga anghel. Kasi kaninong anghel sinabi ng Diyos kailanman ikaw ay aking anak? Walang anghel na recipient nung honor na maging anak, kundi yung ang Panginoon Kristo lang. Kaya napakataas na pangalan nung salitang anak pagka nanggagaling sa ama. Ang tawag niya dun sa kasama niya, bago pa niya nilalang ang lahat ng bagay, ay anak. Ang tawag naman nung anak doon sa ama ay ama. Kaya yung salitang ama at anak, umiiral na bago palikhain ang lahat ng bagay. Sabi ni Isaias na nakakaintindi ng sikreto ng Diyos, sabi niya, ikaw ay aming ama. Bagaman hindi kami kinilala ni Abraham at hindi kami kilala ng Israel, ikaw, O Panginoon, ay aming ama, aming manunubos na mula ng walang pasimula ay siya mong pangalan. Mula pa walang pasimula, ang pangalan niya, tinatawag sa kanya ay ama. At ang gumagamit nun salitang ama, yung anak.
Yun namang anak, ang tawag ng ama sa kanya ay anak na wala pang kahit anong bagay. Kaya nauna ito sa lahat ng bagay itong pangalan na ama at anak. Ayon sa mga saksi ni Jehovah, yun daw salitang ama, hindi daw pangalan yun. Yun daw ay title, katarantaduhan. Sino ba umimbento ng title? Title at saka sino umimbento ng salitang proper noun, common noun? Sino umimbento nun? Gramatika ng tao. Wala pang gramatika nun na tinatawag na ng anak yung ama na ama. At tinatawag naman ng ama yung anak na anak. Hindi niya ginagamit yon sa mga anghel, yung salitang anak. Sa anak niya lang ginagamit. Bawa, anak, halika. Opo, ama. Sasagot naman yung anak. Kaya yung ama, yun ang pangalan na inintroduce ni Kristo pagka mananalangin ng mga apostol. Manalangin kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka. Bakit Ama namin? Yun ang original na ginagamit ni Kristo Kaya sa lahat ng talata, kapag nakikipag-usap siya sa Diyos, ang tawag niya Ama lagi 17:5. Basahin natin, kapatid na Daniel. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin. Kita mo? Ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako. 17:1. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Kahit kailan siya makipag-usap sa Ama, ang ginagamit niya ay Ama Wala naman siyang record na ginamit niya, Jehovah Wala namang ganun O Yahweh, wala namang ganun. Lagi pagkakausap niya yung makapangyarihan sa lahat, ang sabi niya, Ama, 11:25 ng Mateo. Basahin natin. Nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa. Kaya, ang liwaliwanag, kahit kailan siya makipag-usap sa Diyos, ang tawag niya Ama. Kaya nung utusan niya ang mga apostol, manalangin kayo ganito, Ama namin na nasa langit ka. Hindi sinabi, Jehovah namin o Yahweh namin, Ama namin. At walang contention dyan, wala diyang debate. Sa lahat ng salin ng Biblia, ang ginagamit yung salitang patros sa Greek. No? Kasi ang kahulugan nun, Ama. Sa Hebrew naman, ang ginagamit na katumbas noong salitang sa patros. Patros. Lagay mo nga sa Greek muna para makita lang ng kapatid na Daniel. Sa Greek, pater. No? Pater. A primary word, a father. Sa Hebrew, pakilagay mo. Katumbas ng salita ay Aud. Aud. A father. Yan. Kaya, pagka sinabing Abraham, anak ng ama ng mga bansa, Abraham. Ama ng mga bansa. Yun ang pangalan ng Diyos doon sa eternity, Ama. At ang pangalan naman ni Jesus, ng Panginoong Hesukristo, sa eternidad, bago lumalang ng lahat ng bagay, anak. Ano ba ang problema natin? Ba't ba natin kailangan mag-Hebrew na ang kailangan Yahshua Messiah? Kalukuhan talaga ng mga pastor, kaya banga na. Kung talaga palang kailangan ng Hebrew, huwag ka na magsalita ng salita mong wika. Gawin mo na puro Hebreo na lahat. No? Umpisahan mo sa Genesis hanggang Apocalyptic, magdadaldal ka ng Hebreo. Mali rin. Alam mo kung bakit? Yung Genesis, Hebreo. Ang Psalms, Hebreo. Yung mga propeta, Hebreo. Pagdating mo kay Lucas, hindi Hebreo yun. Maliwanag na Grego nang isulat ni Lucas. Dahil si Lucas Grego. At ang sinusulatan, Grego rin. Si Teopilo.
1:1 ng Lucas. Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita. Ay minagaling ko naman pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una na isulat sa iyong sunod-sunod, kagalang-galang na Teofilo. O, kita mo, ang kausap si Teofilo. Yung Teofilo, pangalang Grego yan. Ha? Pangalang Grego yung Teofilo kasi nanggaling yan doon sa salitang Theos. Ang Teofilo, kaibigan ng Diyos. Ang kahulugan sa Theophilus, friend of God. Yan ang nakasulat sa diksyonaryo ng Biblia sa mga salitang Griego. Si Teofilo, by implication, ang pangalan niya, isa siyang Griego. Si Lucas, ano ba naman si Lucas? Hindi ba Griego rin siya? Siya lang naman ang manunulat na hindi Hudyo Grego siya alam nga namang susulat niya, Grego siya. Ang susulatan niya, Grego rin, gagamitin niya, Yahshua, Messiah. Atarantaduhan naman yun. Kaya nga si Pablo sumulat din sa mga iglesia sa Asia. Anong gagamitin ni Pablo sa iglesia sa Asia? Hebreo. Siyempre, pag si Pablo susulat, ang gagamitin niya, Apollyon, hindi Abaddon. Kasi pareho lang naman ang kahulugan ng Abaddon at saka sa Apollyon Kaya parang ini-emphasize nila, dapat Hebreo. Kasi ang salita ng Diyos, Hebreo. Yung palang Diyos mo, bobo ang Diyos ko, pati salita ng ibon at ng bulate, alam niya Para sabihin mo na ang salita ng Diyos, Hebreo, kalukuhan yun. Bakit? Nung bang nakipag-usap ang Diyos kay Adan at kay Eva, Hebreo na ang ginagamit? Kalukuhan yun. Nung makipag-usap ang Diyos kay Noe, Hebreo na ba ang ginagamit nun? Kausap niyan Diyos gumawa ka ng sasakyang kahoy sa goper para sabihin mo na ang Hebreo para bang isang espesyal na wika kasi yun ang salita ng mga Israelita. Mali ka ron, kapatid. No? Yung mga pastor na yon mali. Bakit? Hindi naman ang salita ng Diyos Hebreo. Ang salita ng Diyos, napakarami. Marunong nga siyang makipag-usap kahit kanino Kahit sa anghel, nakikipag-usap siya. Kahit sa hayop, nakikipag-usap ang Diyos. Wag mo naman sabihin sa akin, salita ng hayop Hebreo. Kasi, yung aso ko sa Pilipinas, kung magsalita, aw, aw, aw! Pagdating ko rito, bumili ko ng aso, galing dito sa Brazil, aw, aw, aw din. Pareho lang pala sila ng wika. Naku po, mga pastor ng walang hiyang, mga pastor na kayayabang na kailangan pang mag-aral ka ng Hebreo. Hindi kahulugan, hindi ganun ang turo ng Biblia, mga kapatid. Kahit nasaan kang bansa, makakasumpong ka ng Diyos kung maghahanap ka ng Diyos. Hindi kailangan matuto ka muna ng Hebreo bago ka makakita ng Diyos. Kasi nga, ang Hebreo, ang Diyos nga lumayas na sa Israel para to treat the Israelites for a very special treatment, or with very special treatment, even glorifying their language is not biblical. God understands every language of every human. Hindi kailangan na gawin mong espesyal ang Hebreo. Katunayan nila, lumayas na nga ang Diyos dun 21:43. Basahin natin ang Mateo. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos
at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Panahon pa ni Kristo, nung ayaw nilang paniwalaan si Kristo, yung mga Hudyo na yan, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos. Inalis nga eh. Wala na ron eh. Ano ngayon na naghahari sa mga Hudyo? Hindi nga naniniwala kay Kristo yung mga Hudyo na yan ngayon eh. Naghihintay pa ng ibang Mesaya eh. Bakit? Naligaw na yan. Inalis na ng Diyos ang kaharian dyan. Israel is not that important anymore for God. Ang kaharian ng Diyos, inalis niya na sa Israel. Yan ang dapat nating maintindihan. Sana naintindihan mo punto ko. Hindi ko matatapos ngayon, mauubos ang oras, kapatid na Daniel, pero binibigyan lang kita ng punto na ang pangalan ng Diyos sa Ebreo, Yod, He, Vav, He. Puro consonants. Y-H-W-H. Hindi mo nga mabibigkas eh. There's no way of pronouncing it. It was used by the ancient Hebrews, but the pronunciation was not transferred to us. Walang nakakaalam ngayon ng tamang pronunciation. Pero walang problema. Kahit hindi mo nga ma-pronounce, ako kinikilala ko yung 4 na consonantal Hebrew text na yon. Kinikilala ko. Nilagay ko nga yun sa ating logo eh. Nakalagay sa Biblia ko yun. Ito. Ito sa Biblia ko. Pwede mong ipakita. Sa ibabaw ng aking Biblia, yung pangalan na yan ang inilagay ko. Yan o. Yung Yod, He, Vav, He. Pero hindi ko naman ma-pronounce. Ano ko sasabihin yun? Lalagyan ko ng vowels? Mali naman. Pag nilagyan ko ng vowels, kagaya ng ibang pastor, nilagyan ng Yahweh. Yun naman iba, Yewa. Kung ano-ano pinaglalalagay. Hindi ka sigurado. Para sigurado ako, susunod na lang ko kay Kristo. Anong susundin ko? Sabi ni Kristo, pag mananalangin ka, sabihin mo, Ama namin. O, di pareho na kami. Mas sigurado. Salamat kapatid na Daniel. Sana meron kang ideya. Maraming salamat po. Maraming salamat, Brother Eli Soriano. Ngayon po ay naliwanagan na po ako. Salamat sa Diyos. Pagpalain ka, kapatid. Salamat po at